At live sa studio natin ngayon ang isang retired US Navy na si James Michael Borman para ireklamo ang Moldex Realty Incorporated. 1.2 million pesos na raw ang kasing binayad niya bilang kabuang down payment noong November 2016 pero hindi pa raw itinurn over sa kanya ang condo unit na binili niya. Masaklap, Lex, hindi na siya kinakausap ng Moldex Realty Incorporated. Okay, James, sa studio natin. James, isa kang retired US Navy, andito ngayon sa Pilipinas, dual citizen. Yes, okay. sir. Tell me, ano ba talagang reklamo mo rito? Sa punto mo, anong gusto mo mangyari? Gusto ko ng full refund, sir, kasi marami hindi nagtutugma ng mga sinasabi na nila po. Okay. So, para mong sinabi, ikay nahikayat nung ikay bumisita rito at naglalakad ka sa may MOA noon. And then, binigyan ka ng flyers, dumiretso ka roon sa Moldex. Ipinakita sa yung unit, existing ng unit. Ikay nag-down na ng how much? 1.2 Almost 1 million. Okay, sige. Eh, ang gusto mo ngayon, parang lumalabas, pinangakuan ka December, supposedly move in ka na. Opo. Anong nangyari? Ba't hindi ka nakapag-move in? Anong sabi ng Moldex dito? Marami silang mga rason, hindi mo makontak sila. Ang daming may meeting sila. Tapos yung may mga question ka, hindi nila sinasagot. Okay. So, parang pinahihirapan ka. Opo. So now, dahil non-delivery on their part, hindi ka maka-move in kasi pinangako, marami pang pinangako, pati yung sinasabing unit mo na dapat punuin nila na sinasabing parang fully furnished. Opo, sir. So ngayon, walang nangyari doon. Wala So po. parang puro pangako. Opo. Kaya ikaw ngayon, gusto mong i-refund na lang yung pera. Opo, sir. Una, non-delivery, pagkatapos hindi lang tupad yung pangako. Opo, sir. Alam mo, eto, kung nakikinig kayo, Moldex, o sino man nakakilala sa sinasabi natin, anong pangalan ng manager na kausap mo rito? Si Richard Tumbali po. Si Richard Tumbali. Makinig kayo sa Moldex. Hindi namin trabaho manira ng negosyo rito. Moldex, ako, sasabihin ko na, kayo huy reputableng developer. Huwag niyo sisirain sa mga reklamo kapareho nito kasi kami hindi namin sinasanto kahit sino sa ngalan ng katotohanan. At pag kinuna namin kayo ng sinasabing pahayag at ayaw nyo, etong sasapitin nyo. Ngayon, ayaw sumagot ng Moldex. Pero nakausap ng Kilos Pronto team, 50% lang daw ang ibabalik. Nek-nek nyo. Sinong niloloko nyo mga potok sa buho kayo? Sige nga, Moldex Realty Incorporated, makinig kayo. Andiyan na ba, kung sino bang kausap natin dyan sa Moldex, andiyan na ba sa customer service? Wala. Kay si Dennis Uy, ang customer service staff ng Moldex Realty Incorporated, sana kausapin natin dito. Kasi una sa lahat, hindi nyo pwedeng bawasan yung sinasabing full na binigay ng sinasabing kliyente ninyo, about 1,200,000 doon sa down payment na yan. Hindi nyo pwedeng bawasan kasi kayong nagkulang ng delivery. Ito'y simple lamang. Ngayon, kung sa linya natin ngayon, linawin na natin, ano? Okay, nasa para aksyonan yan sa linya natin si Commissioner Luis Paredes ng HLURB. Magandang gabi, Sir Commissioner Luis Paredes. Magandang gabi rin po. Alright, sir, live ho tayo sa PTV4 para sa bayan. Kasama ho natin si Alex Santos. Sir, gusto lang ho namin pakita ho sa inyo na itong pobreng lumapit ho sa aming retired US Navy personnel, nandito ho ngayon sa Pilipinas, dual citizen, bumili ho siya ng unit sa Moldex. Pinangako ho noong November, by December, makamove na ho siya. And lately, pinahihirapan na ho siya, hindi siya pinagkakausap. Tinataguan na siya. Gusto niya ho magkaroon ng full refund for non-delivery and then failure to deliver the promise. Yung ho mga sinasabing pupunuin. Sir, ang problema, ang sabi nito mga kumag, kengko at kolokoy sa Moldex, 50% na lang daw ibabalik kasi nag-back out siya. Sa inyong paliwanag, sir, pakisabi nga dito sa mga putok sa buhong nasa Moldex. Can you tell them exactly anong dapat gawin? Kasi hindi ho nagkulang yung kliyente. Sa inyo ho, sa HLURB, sa mga patakaran, pakisabi na lang ho para marinig ho nationwide itong pamantayan na to at kahit sino ho mga developer na maloloko-lokot pag sila'y nakilos pronto, ganitong sasapitin. Sir, state everything yung sinasabi ho natin yung protocol and procedure ho, pati yung mga guidelines yung kinakailangan. Opo. Yung sinasabi ng Moldex na 50% lang ang babayaran nila, no, ang ibabalik nila, yung po ang assumption doon is
hindi na nakapagtuloy ng bayad sa installment. Nang nakalampas na ng 2 years na nagbabayad ng installment, hindi nakatuloy ng bayad. Ang problema ho rito is, sa kontrata kasi nila, parang yun ang pagkakaintindi ko, no? Sinasabi nila na pag ikaw ay nakabayad ng down payment, kailangan i-deliver nila yung unit sa Exactly. sa nagbayad. Ngayon po, no, kung yung kontrata, baka naman ho naglagay ng grace period, no, na usually 1 or 2 months, no, yung delivery. Kung nakalagay ho doon, kaya hintayin natin yung grace period. Pero kung wala naman nung nakalagay na grace period doon, at sinabi, kinumit ng Moldex na sila ay i-deliver nila yung unit pag nabayaran yung full down payment, pwede yung humingi ng refund na talaga, full refund. Yes. Plus interest pa nga ho Yes. kung magkadimandahan. Sir, dito ho, we're standing doon ho sa pobreng nabiktima ho nila kasi wala hong pagkukulang at umaasa ho. Ito ho'y nagta-travel din ho sa buong Pilipinas kasi parang may ministry ho sila as retired US Navy, lumapit ho sa amin. Hindi na ho siya pinagkakausap, hindi na ho siya hinaharap, hindi ho siya nagkulang. Ang gusto lang ho namin sabihin, sir, nasa sa inyo ho, sa HLU, failure, yung non-delivery. Tapos sinasabi ho yung, they promised and they couldn't deliver as well. Dalawa ho dito eh. I expect ho na sasabihin ninyo, ang full refund para doon sa ano. Ang pwede niya hong gawin is mag-file na siya ng demanda. Ngayon, kung siya ay aalis, mag-a-abroad ulit, no? Pwede naman daw siya mag-appoint ng kanyang bigyan ng special power kung sino man ang gusto niyang magtuloy ng demanda rito. Okay, sir, mukhang procedural hong tinuturo nyo. This guy wants result. Sa tagal ho ng kanyang pagsiserbihan ho sa US Navy, iba ho, ano? Let's give him a chance kasi parang I don't want Moldex to get away simply na parang lalabas ho, baka sa proseso, yung simpleng bagay ginagawang komplikado. Para sa akin ho, gusto kong marinig sa inyo na parang sabihin sa Moldex, isauli nyo dahil kayo nagkulang. Ngayon, kung dadaanin ho sa proseso, magagalit ho si President Duterte niyan. Ayaw ho ni President Duterte, although ito private naman, pero yun hong sinasabing timeline. Wala hong marginalized note, ayaw hong the same manner, the same standard ho. Para ho sa inyo, kayo ho'y regulatory dito, pwede ho ba natin tayuan ho itong nagre-reklamo sa tulong ho ninyong tanggapan para makuha ng refund? Kasi kung dadaanin ho natin sa sinasabing procedures and protocols and regulations, baka madaan ho doon sa sinasabing bureaucracia. Sir, can we do something better than that? Siguro, no, kung papuntahin ninyo ho sa opisina. Yes. Para natin sa legal services namin. All right. Para magkaroon ng mediation talks, no? Okay. Matawag yung All right. Moldex. All right, sir. With that, sir, kami nagpapasalamat na sa inyo, sir. Although wala pa, sasamahan ho namin sa Kilos Pronto to. Ito hong lumapit ho sa amin, sir. Thank you so much. Sige po. Mas maigi naman yung Ben na sila muna ang mamagitan. Yes. Hindi yung hayaan na lang natin itong complainant na mag-file ng case laban ho doon sa Moldex. Hindi pwede. Kaya nga ho kayo nandyan sa LURB para matulungan ho natin yung mga naagrabyadong tao. Diba? Ang sa kanila naman, gusto nila maging doon sa protocol and procedure. Ano? Naniniwala tayo ron. Sa iyo naman, eto, sasabihin ko sa iyo. No? Don't worry. Matutulungan ka rin. Kasi I stand for you. At the same time, kaming dalawa ni Alex Kilos Pronto yung programa. Mali ang Moldex. Kung nakikinig kayo, Moldex, listen carefully, listen good. Don't do it. Give the money back. That's it, as simple as that. Or you'll suffer the consequence. Make your choice. Sayang rin po yun, ha? 1.2 million po. Hindi ka Pinaghirapan po nung mamang ito. Kawawa naman. Di ba? Ibigay ho ninyo, ibalik na lang ho ninyo para wala na tayong problema ho dyan.